Now, dito naman tayo sa Venn diagram. Although yung isa dito pwede namang hindi gawa ng Venn diagram. So anyway, welcome back to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So meron tayong dalawang mga problems dito na sinisend sa isa sa mga followers natin dito sa ating FB page. So let's read problem number 1. A survey is taken that asked 2,000 randomly selected American and Filipino adults the following questions. Do you agree or disagree? And by the way, sa actual na exam oras yung kalaban nyo, may mga sentences dito or mga phrases na pwede na nating i-skip. Huwag nyo nang pag-aksayan ng oras para basahin siya kasi yung ilang segundo na babasahin mo siya na yan yung isa sa nakakaubos ng oras. Katulad nito na yung isa sa question daw dito ay, do you agree or disagree that the primary cause of poverty, yung mga ganyan, pwede mo namang hindi basahin yan. Direkta ka na dito na 1,060 people agreed with the statement. Then 400 Americans agreed with the statement. If half the adults surveyed were Americans, yung question, how many Filipinos disagreed with the statement? Unang-una, para mas lalo niyong maintindihan or makuha yung tamang sagot nito, i-identify natin yung given. Yung pinaka-total, 2,000, okay? 2,000 sila lahat. 2,000 randomly selected American and Filipino adult. And then, meron tayong 1,060 people agreed with the statement. Anong ibig sabihin nito? Bali, nandyan yung American or yung mga Filipino dito na nag-agree with the statement. Sa mga nag-agree, meron tayong 400 Americans agreed with the statement. Anong gagawin natin? Yung pinaka-total na nag-agree dito ay 1,060. I-minus natin yung 400 Americans na nag-agree. Pareho to sila lahat na nag-agree. So, this is 660. Sino ba tong 660? Ito naman yung mga Filipino na nag-agree sa mismong statement. Now, para masagot natin yung tanong na if half the adults surveyed were Americans, so yung other half ay Filipino. Yung tanong, how many Filipinos disagreed with the statement? Half, itong pinaka-total 2,000. Half sa 2,000 ay 1,000. So yung 1,000 na yan yung mga Filipinos. Now, ang nag-agree, diba, ang lahat na nag-agree ay 1,060. 400 dyan ay American. So therefore, itong 660 yan yung mga Filipinos na nag-agree. So yan yung i-minus natin sa total Filipino. Ito naman yung nag-agree. At ito yung mga Filipino. 1,000 minus 660. And this is 340. At ito na yung sagot. Itong 340, ito yung mga nag-disagree. Kaya yan na yung sagot. Now, isa pang paraan pero hindi naman masyadong kailangan natin itong gawin na or tawaging Venn diagram. Pero pwede na rin sulat natin itong dalawang circle. Pero itong dalawang circle kasi separate natin yan siya. Yung isa ay Americans. Tapos, yung isa naman ay mga Filipinos. Yung total nila na 2,000, 50-50 yan sila. 50% kasi ay American, yung other half ay Filipino. So, therefore, tag 1,000 sila lahat. 1,000. 400 Americans agreed with the statement. Sulat lang natin si 400 Americans agreed with the statement. Now, ang total na nag-agree sa statement ay 1,060.
So therefore, dapat kailangan natin kunin yung difference dito. So yung 1,060 minusan natin dito sa 400, this will give us 660. So ito na yung mga Filipinos na nag-agree sa statement, 660. Therefore, kung ang total Filipinos ay 1,000, tapos ang nag-agree ay 660, kunin lang natin yung difference dito. 1,000 minus 660, and this is 340. At ito na yung nag-disagree sa mismong statement. So, ito na yung sagot. Next. Number 2. In a group of persons traveling in a bus, 6 persons can speak English, 15 can speak Filipino, and 6 can speak Spanish. In that group, none can speak any other language. Wala na. If 2 persons in the group can speak 2 languages only, and 1 person can speak all 3 languages, then how many persons are there in the group? Sa ngayon, dito banda, pwede nyo i-post muna ang video ito para sagutan nyo muna bago nyo makita yung ating detalyeng solusyon. So ngayon, i-identify natin yung mga given. Meron tayong 6 na can speak English. Meron tayong 15 na can speak Filipino, at 6 na Spanish. Dito, kailangan natin yung mismong Venn diagram para mas klarong-klaro natin kung ano ba yung total dito. Yung tanong dito, how many persons are there in the group? So, importante ang Venn diagram dito sa number 2. So, 3 sila, kaya ang i-drawing natin, 3 din. So, dapat meron tayong 3 dito. 2 persons in the group can speak 2 languages. So, itong 3 mga circles na ito yung English, Filipino, Spanish. Kahit saan dyan. Okay, kahit saan dyan, hindi naman mini-mention kung English ba, Filipino ba, or Spanish. Pero kahit saan dyan, ganun pa rin yung total. So anyway, yung 2 person pwede nating ilagay dito. At yung isa na 1 person can speak all 3 languages, ilagay natin sa gitna, meron tayong 1 dyan. Now ngayon, kahit saan, kahit ito pa yung gawin nating English, ito yung Filipino, kahit saan dito, kahit instead na Filipino, ito Spanish ba yan? Pwede pa rin. So ito ay, lagay natin dito Spanish. Yung English, 6 lahat ang maka-speak in English. Yang 6 na yan, instead na 6 ang ilagay natin dito sa circle, okay? 6 ang lahat ng English. Yang 6 na yan, hindi na yan 6, 5 na yan kasi include natin yung mismong marunong sa lahat, okay? Mayroon tayong 1 dyan sa gitna. So, since yung 1 ay sakop din sa orange color na circle natin, therefore, magiging 5 na lang ito. Again, lahat ng mga marunong mag-English, ang total dyan ay 6 pa rin. Kasi yung isa dyan, marunong sa lahat. Next. Yung Spanish, 6 din yung Spanish. Si Spanish na 6, instead na 6 ang ilagay natin sa circle na ito, hindi na 6. Kasi sa 6 dyan, merong isang marunong sa lahat, at merong 2 marunong sa 2 ding mga languages. So therefore, instead na 6 ang isulat natin dyan, minusan natin ng 1, minusan natin ng 2. Therefore, this is 3. Nag-gets ba? Lahat ng marunong mag-Spanish, 6 pa rin yan siya. That will include yung isa na marunong sa lahat at yung 2 na marunong sa 2 language na example ay marunong din sa Filipino. Okay. So ngayon dito tayo sa Filipino, ilan lahat yan? 15. Instead na 15
15 ang ilagay natin dito sa green circle natin, hindi yan 15. Kasi isa dyan ay marunong sa lahat at isa din dyan ay marunong sa dalawang languages, which is ang nandito sa ating example ay Spanish. So therefore, i-minus natin si 1 at si 3 at ito ay magiging 12 na lang. Yung purely na Filipino lang ang alam. Again, yung Filipino language lang ang alam ay 12. Pang 13 yung marunong sa tatlo. 14, 15 yung marunong sa dalawa. Kaya yung purely na Filipino lang ay 12 lahat. Now ngayon, ma-solve na natin yung tanong dito. How many persons are there in the group? So we have 5 plus 1 plus 2 plus 3 plus 12. I-add lang natin yan sila lahat ba? And this is equal to 23. So ang sagot dito ay 23. Now for more examples sa mga Venn diagram, pwedeng ganito nyo i-search. Venn diagram. Meron pa naman tayong mga videos sa Venn diagram na talagang lumabas dati sa mismo exam. So Venn diagram, idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa mga kahalintulad nito. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.